tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos,
Iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused
It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. I-rated STG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH, Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH, Makibalita, DZRH, Showbiz Makichika, DZRH, Makibalita, Makikichika, Showbiz Makibalita. Yes! Magandang gabi, Pilipinas! It's Wednesday! Thank God it's Friday. Ito naman, thank God it's Wednesday pa rin. Tuloy-tuloy po ang ating chikahan kahapon. Ang ganda ng ating kwentuhan. Ang ganda ng aming pakikipagpanayam. Ang aming interview with Joel Cruz, the Lord of Sense. At ang daming natuwa sa interview na yon. Ngayon, meron din tayong special guest. Masaya ito. Sa mga mahilig sa mga beauty competition. Pero, syempre, may mga iba pa ho tayong pag-uusapan. Marami pa po tayong pag-uusapan ngayon na I'm sure katutuwaan ninyo. Pero papakilala po muna ako. Ako po muna si Gorgie Rula para sa aming programang Showbiz Talk Ganern para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, pero bago yan, mula po sa Arizona, ay Tito Louie, parang terno na naman tayo. Mula po sa Arizona, USA, super labig pa rin ba dyan? Tito Louie Alejandro, hello Tito Louie.
Hi, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Bumabat sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, na imagabigat yung aming sangapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin, dahil tayo ay... Worldwide! Siyempre, Totoo napapanood yan. tayo at napapakinggan sa Amerika, sa Alaska, sa Seattle, Washington. Saan pa nga, Tito Louie? Sa Philadelphia, sa Toronto, Canada. Toronto, Canada. Saan pa nga? San Honolulu, Diego. Hawaii. Sa Japan, si Tita Becky Villanueva de Zuka. At syempre, sa isa-isang part pa ng Canada. Kuala sa Lumpur and Singapore. And United Kingdom, sa Nottingham. Diba? Tuloy-tuloy po. Sa Alaska, syempre, di ba? May mga suki tayo sa Alaska na I'm sure, malamig pa rin ba dyan sa Arizona, Tito Louie? Malamig kapag sa umaga, pero kapag tanghali, 80 degrees na naman. Okay. So, medyo okay yun. mainit-init. May init-init na yun. Medyo okay. That's very calming. Pero winter pa rin dyan kasi hindi pa Winter. kayo pumapasok sa Wala pang spring. spring. Kasi si Wala Tita pa. Morley talaga, feel na feel niya ang winter sa Oh. Japan. Talagang kulang na lang, lagyan niya na ng mga saging, langka, at mga ano, Halo-halo. yung maghalo-halo Ano na ba siya yan? doon sa snow, di ba? Oo. Nag-aano Ganun siya ba? doon, di ba? Parang, ay ako hate ko ang snow, hindi ko type talaga ang snow, Tito Louie. Kaya sabi ko, sana, Type ko hindi, lang. sabi ko sana, di ba yung pinuntahan niya sa Hokkaido, Japan, Wow. na tinatawagan namin ngayon si Tita Morley, hindi pa rin siya sumasagot. Walay. Nabingi po siya sa snow. Yun. Yan ang kanyang pinuntahan doon sa Hokkaido, Japan. May friend din kami diyan sa Sapporo naman na ganyan po ang itsura. Naku, dahil hindi ako natutuwa sa mga ganyang itsura dahil hindi ko siya type. Kasi, Ay, malamig-lamig yan. Correct. Maganda lang ang snow kapag nag-skiing ka. That's pag it. nag-skiing ka, ayoko rin ng mga skiing, madulas. Ako pa naman, madulasin ako, di ba, Tito Louie? Oo. Ano ka ba? Ang saya-saya kapag nag-skiing ka kasi amoy na amoy mo ng napaka-fresh Ng na pine tree. hangin. Yung pine tree, no? Pine tree, ayun. Yes, oo. Maganda, mabango naman talaga yung Totoo. ano nga yun, yung may isa Simoy pa. ng hangin. Chestnut Simoy ba ng yun? hangin. Oo, chestnut Ha? ba yun? Chestnut ba yung tawag doon? Yung isa pang tree? Hin- Oo. Yung may mistletoe. Nakita ko yan sa United Ayun, Kingdom, Diyos yung ko. mistletoe. Na maganda rin siya. Hindi ko lang nakikita doon. Sabi ko, parang sa kanta ko lang alam mo mistletoe. Ganito pala itsura ng halaman na yun, ng mistletoe na yan, di ba? Pero hindi ko pa rin type Dahan-dahan ang ka, Tito snow. Gorgie, ha? Huwag kang yes. pupunta underneath ng mistletoe. Baka merong hahalik sa'yo. May mga ganun ba yung drama yon? Oo, may mga Yes. pumupunta ako tapos parang may mga maliit-maliit na bunga na parang ganun ang Bunga, mistletoe. tama. Oo. Anyway, maganda at pag-uusapan pag mga ganyan. Pero ang hindi ko type lang talaga ang snow kasi nadudulas-dulas ako at hindi ko type ang sobrang lamig. Alam mo naman ako, malamigin ako. Pero bukod po dyan, malamig man ating pinag-uusapan, mainit pa po ang mga iba pa hong mga topic na ating pag-uusapan. Aside from that, may special guest tayo ngayong gabi, Tito Louie. Sino siya? Beauty competition naman ang ating pag-uusapan mula naman sa Saudi Arabia. Pero bago natin ipakilala, Tito Louie, isi-share ko lang muna yung aking napuntahan kaninang hapon po ay nagkaroon ng press ng media conference si Heart Evangelista bilang start po ng promo ng kanyang ng season 2 ng kanyang show sa GMA7 na Heart World. Para siyang reality show na yung mga activities niya, yung mga ganyan, parang vlogging din rin na yung mga pinupuntahan yung mga fashion week, yung mga activities, tapos may mga na-interview siya. Alam ko guest niya si Angelica Panganiban at ang isa pa ay ang kanyang mommy. Nakasama niya ang mommy niya na nag-umattend sa Paris Fashion Week. Alam mo naman si Heart kapag Paris Fashion Week, kapag mga ganyan mga fashion week, talagang kinakareer niya talaga. Na sabi nga ng mami niya, 3:00 pala ng umaga, nakagising na, naghahanda na at lahat. Kasi at kahit umuulan-ulan ay
rampa pa rin siya doon na habang pinagkakaguluhan ng mga paparazzi, yung mga photographers para doon sa Paris Fashion Week. Eto, diyan sa press con kanina ay tinawag niya yung mami niya at kinuwento rin ng mami niya, nagbigay rin ng kanyang saloobin ang kanyang mami doon nasaksihan niya kung ano yung mga ginawa ng kanyang anak sa Paris Fashion Week. Heto, pakinggan natin ang chika ni Mrs. Cecilia Ompauco, ang mami po ni Heart Evangelista. Pakinggan po natin. It was so much fun for me because it's working. It's working. It's the first time I saw her in her element in Paris at that, and I appreciated all the hard work, the passion. I mean, she was never ending, in motion. She was forever in motion. She wakes up at 4 a.m. and goes all day long just fixing her outfits, her accessories, content, this and that. Always creative. Made me so proud to watch her in action. That must be a proud moment also, Heart, to have your mom there with you. Emotional support as well. Sobra talaga. Whenever I'd feel down, I'd feel like, parang, is it too much? Kulang ba? Even if I'm like really burning myself, kulang ba? She's like, what? Her words are wisdom, are like from the books. Like, one day maybe I'll do a compilation of lahat ng kanyang words of wisdom. We're glad to hear a little bit of that in Heart World. Anything you want to add? I just didn't realize how much she puts into her craft. She just loves it and gives it more than her all. Made me so proud. And she's very hard to please, huh? Actually. But that is true. Evangelista Cecilia Ompauco na ewan ko kung joke ha, ang sabi ni Heart, 80 years old na raw ang mami niya. Oo, pero kita mo naman. 80? Oo, 80 years old. Hindi ko alam kung joke ha, pero sabi niya 80 years old. Pero mukhang ano naman, pero ayun naman, ayos na ayos pa rin. At ang sabi nga ni sabi ni Mrs. Ompauco, si Heart daw ang kanyang stylist. Si Heart daw yung stylist niya. Kaya dyan yung mga suot niya na maganda naman. Eto, syempre yung Heart World ay ibang show naman yun. At ang sabi naman ni Heart talaga ay sobrang na-miss na raw talaga niya yung umarte. Sobrang na-miss na raw niya ang teleserye o ang pelikula. At gusto niya sana talagang gumawa na. At I think merong negotiation ngayon for a movie, pero hindi pa naman talaga sure kung matutuloy. Dahil ang labanan dito ay syempre ang schedule. Kung kaya ba sa schedule ni Heart Evangelista. Heto pa naman ang kwento ni Heart tungkol sa kanyang plano kung mag-teleserye na ba siya or aarte ba siya uli. We're still waiting for the right cast. Right, Miss Annette? Pero nagmamadali na kami kasi alam ko nga na may shelf life lang to. So, siguro pwede, basta cut off ko 43. 44? 45? Walang cut-off. Walang yung face kasi off-close masyado na. Bahala na. Basta meron kaming sort of like an unspoken deadline till when can we seal that deal. Yeah. But hopefully. But there is a deal. It's wanted been to there be for sealed. 3 years. Oh, wow. Okay, so it's being incubated. Ang chika naman ni Heart Evangelista dun sa plano niya kung gusto niya talaga, pero sabi niya ay naayos pa yung casting at lahat, pero sana nga daw ay matuloy. Siyempre iba na rin talaga kapag si Heart na rin ang umarte. Tito Louie. It's about time naman na lumabas na sa TV or sa pelikula kasi nga nabimiss na mga fans niya. Although very visible siya sa mga fashion week at mga kung ano-ano pa, pero iba rin kapag nakikita sa television at saka sa movies. Yes. Kaya abangan po natin yan. Sa March 7 na po ang simula ng Heart World ni Heart Evangelista. At tingnan natin kung magkakaroon ba siya ng teleserye or pelikula. Dahil maganda. Ang kapansin-pansin lang, doon sa buong interview sa kanya, doon sa MediaCon, never niya na-mention si Senator Cheese.
hindi niya namin mention. Tapos tinanong siya about Valentine's Day, ano yung plano. Valentine's Day, birthday pa niya yun. So sabi niya, simple, hindi naman daw siya mahilig sa party. Hindi rin niya alam kung ano yung plano at lahat. Pero sa isang interview sa kanya ng GMA7, sinabi ng gusto lang doon niya mag-focus ngayon sa sarili niya. Wala siyang na-mention kung ano man ang plano nilang mag-asawa or what. Pero yun lang, medyo nakaka-intriga lang. Pero ang sabi naman ng mga sa kampo niya, ng mga taong nakapaligid sa kanya or mga ka-close niya, ay okay naman daw sila. Pero siguro, baka ayaw lang muna ni Hart sumali siguro sa side ng politics. Pwedeng ganon, di ba? Pero, Tito Gorgie. Yes. Tito Gorgie, good idea na hindi pinag-usapan kay baka naman, Senator Cheese kasi nga maungkat at Ang malaking mga usapan na naman yan Correct, kapag binanggit niya ang pangalan. So, Pwede. good move, Hart. Pwede talaga, oo. At nakasabay siya, kayong press ko na yan, yung media ko na iginanap sa The Westin residences diyan sa may Pasig, at nakasabay ko siyang dumating kanina. Ang laki-laki ng sasakyan ni Hart, parang bus. Yung hirap lumiko kasi ang laki-laki. Sabi ko siguro kay Hart ito kasi nakasabay ko siya na dumating siya nga, at tuwang-tuwa naman siya nung nagkita kami dahil ang tagal din namin hindi nagkita. At yun, ang ending, pinangakuan niya ako na padalhan niya ako ng mga shampoo, ng mga gamit para sa mga doggies ko. Alam mo naman si Hart, ang dami ng mga gamit para sa mga dogs. Sabi ko, Hart, di bigyan ba mo nga, ulit Tito ako. Gorgie? Binigyan niya ako dati eh. Di ba, Tito Gorgie? Nakasama si Hart. Nakasama mo siya sa isang show, sa Star yung Talk. Star Talk. Oo, nagkasama. Doon kami naging totoo. close ni Hart. Very good. Na nung time na yon, medyo kainitan pa ng issue nila ni Marian Rivera. Nung time na yun din naman na yun, close din kami ni Marian. Nung kami na nagsama sa Star Talk, medyo dumistansya sa akin. Alam mo naman si Marian, may pagka-possessive. So, medyo nagselo-selo siya nung time na yon. Pero later, okay naman. Kasi okay naman din kami ni Marian. At okay rin naman kami. At okay na rin si Marian. At saka, si Hart. Yeah! Okay na. Okay, tuloy-tuloy ng ating chikahan. At ngayon, ipakilala ko po ang ating special guest, si Louie. Abangan natin siya sa darating na Miss Universe Philippines. At pero ito muna ay siya ay nanalo sa Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia bilang kita mo, nakalimutan ko yung title pero ako ano yung i-represent niya talaga ay yan ang ating abangan, at siya ay magre-represent ng Miss Universe Sarangani. Siya ay magre-represent ng Filipino Society. Tama ba ako? Filipino Society of Saudi Arabia. O, di ba? Ang ganda ng title, no? Filipino Society of Saudi Arabia. Nicole Cruz! Welcome na po natin si Nicole Cruz. Ayan. Ayan. Nicole, good evening. At ako si Tito Gorgie. And sa line naman ay sa Zoom naman ay si Tito Louie Alejandro. Hello, Nicole, magandang kumusta? gabi po. Thank you for Nicole. inviting me. Hello, Good Tito Louie. How are you? Yes, oo. I'm doing good. Oo. si Nicole, ang lakas ng dating pag sa screen. Pag nasa... Ang ganda ng batang to. Thank Oo. you. Pag, Thank you po. kinitinanong ko na sa H4 para malaman na rin ng lahat. How young are you na, Nicole? I am 25 years old po. 25? Yes, And po. you've won sa Saudi Arabia ng anong title? I've ito? won 3 titles already from the Okay. 3 main cities, Uh-huh. Al-Khobar, Riyadh, and Jeddah. First, back 2002, I won Miss Millennial. And just last year, I won Reina Filipinas in Riyadh. And just last month, I won the Miss Philippines KSA in Jeddah po. Okay. Doon muna sa Miss Millennial. That was 2002? 2022. Yes. Ano yung bali title na yon at meron ka bang sinalihan na competition? Yung Miss Millennial, that was like for the Gen Zs or the millennial Yes, era of the... So from what age to... Actually, the millennial, so millennium starts from 2000 and up. Yes. Yes po, and the Gen Z is like 2000 and up. So everybody was able to join and allowed to join for the Miss Millennial po.
Okay. at that range of age. So wala kang competition na sinalihan Sa- to represent the Saudi Arabia for Miss Millennial? Or Wala po. You mean international- national pageant Yes, pa? oo. Only for, doon lang po sa Saudi Doon lang Arabia. sa Saudi Yes Arabia. And then the next title you've got Was Reina Filipinas KSA. Reina Filipinas naman. Ano Yes. naman yun? So it's Mga like mga charitable pageant po siya. Pero I resigned because Okay. they didn't allow me to join another pageant because I chose to join the Miss Philippines again. So parang committed ka pa with them, Opo. pero hindi ka pa, dapat tapusin mo muna yung Yes reign mo po. before It ka was just sumali. like back October. Okay. But then, nagpaalam ako sa organization and they didn't allow. So, yung first runner-up, pinasa ko sa kanya yung crown. Okay. Yes po. Oo. Pag mga ganyan, yung price mo, soli mo rin. Ganun. Ay, hindi naman po hiningi. Hindi Oo, naman po diba? hiningi. Oo. Opo. Kasi, alam mo, napansin ko, Tito Louie, ang mga Pinoy, mga kababayan natin sa Saudi Arabia, mahilig sila sa ganun. Mahilig sila sa mga beauty competitions, mahilig sila sa mga fashion shows, sa mga ganyan. agree. Ano yung buhay ng mga Pinoy? Parang isa rin yan ba yan sa parang mga, of course, parang mga, parang, entertainment lang naman nila, 'di ba? Entertainment, yes 'Di ba? po. Isa sa mga activities na doon para just to, syempre namimiss din nila yung mga kababayan Yes dito. po. Namimiss nila ang Pilipinas. So isa rin 'yan sa talaga sa pinagkakabalahan nila. Actually, dito Gorgia, may joke nga sila na pag pumunta ka ng Saudi, magiging automatic model ka na. Ganon. Because kasi po, ang dami nating designers doon na Filipinos na doon din nila na-execute talaga yung designs Totoo. nila. Kasi Oo. may support po ng Michael Filipino community. Cinco, 'di ba? Yes, Doon opo. sa ano. Nag-start si Sir Michael po sa Al-Kubar, Saudi Arabia. Sa Al-Kubar. Yes po. Oo. Na although wala ko talagang impression sa akin ng Saudi Arabia, mahigpit. Kasi 'di ba it's a Muslim country. So, and I understand may mga Muslims din na mga mga candidates, 'di ba, ng mga participants, mga sumasali. Actually, meron po pero most of the time, conservative pa rin sila. Hindi so, naka-swimsuit. Hindi po. Oo, may Bawal mga po. ganun. Bawal po talaga. ang swimsuit. Yes Oo, po. oo. Pero sa inyo may mga swimsuit, ganyan. Wala po. Wala. Gown lang and casual wear. And dapat below the knee. Yes po. Below, so walang mga shorts. Hindi wala masyadong skin. So, naka-cover talaga. You po. mentioned din kanina na may Riyadh sumali sa competition sa Riyadh. Ang pagkaintindi ko ng Riyadh, napakahigpit doon. Riyadh, not really kasi po, allowed naman po magpa-event. Basta kukuha ka lang ng permit from General Entertainment Authority. As long as registered yung event mo doon, wala na po magagawa yung government kasi allowed na po yun. Yes. Tito Louie, may tanong Nicole, Nicole, may Tito tanong ako Louie. sa'yo. Yes po. Are you representing KSA sa competition sa Pilipinas? At anong organization ang magiging venue ng iyong beauty pageant? Actually po, I won the Miss Philippines KSA. Ito po ay organized ng Ravens Charity Organization from Jeddah, Saudi Arabia. Opo, ayun po. And, okay. So sa Pilipinas, wala kang competition? Wala. Dito pa lang po, this national pageant po. Dito? Yes po. Which is? The Miss Universe Philippines po. Miss Universe Philippines. Yes po. Na yung mananalo dito, yun siya na yung magiging representative sa Miss Universe, di ba? Yes, agree. Will represent the Absolutely. Philippines. Okay. Oo. At yun na nga, so doon sa sa mga kababayan ninyo, kasi ikaw para ang dami mo ng title na napanalunan. Yes. Paano yun? You have your manager, may mga ganun. May mga agency din doon, may mga agents kayo doon na nag-check kung alin ang mga competition na pwedeng salihan, dadalhin kayo kung saan-saang lugar, mga tipong ganon. Actually, with my experience dito, Louie, I was just got invited and then I have a lot of friends and pinull up ko lang sila isa-isa. One designer, one pasarela. But mostly ng mga candidates doon, they have a full glam team naman po. Pero walang talent agencies. It's just like, individual talent lang po na nagiging group and ayun po, nagiging team and nagjo-join ng pageant. May mga franchise doon. Yes po, may franchise po. Next year may pasabog ulit ng Saudi Arabia pero hindi pa siya pwede i-disclose. Galing, no? Yes Talagang po. yun. Pag ang mga Pinoy hindi nahuhuli sa mga ganyan, Agree. diba, Tito Louie? Oo. Nicole, ano na ang mga natutunan mo sa pagpasok mo sa beauty pageants? Oh, actually, Tito Louie, that's a very good question. Because before, I was just like
pageantry, beauty queens, beauty. So I was like, but then when I was crowned as Miss Millennial, that was the first time I visited charity organizations, Bahay Kalinga and a lot Nice. more. So this is about the distressed OFWs. So doon nag-deepen, I mean, I'm compassionate, but nag-deepen yung compassion ko kasi there's a lot more story for OFW to tell. Like, I would state an example, a mother who's afraid to lose her child just because hindi siya allowed bring yung child niya sa Philippines kasi walang proper papers. One of my friend who wasn't able to go home for 8 years. Okay. Kasi some government paper issues. So, wala silang income, walang mapadal sa Pilipinas, and it's very sad. Pero good thing, andoon ang ating government, the OWA and the POLO supporting them. Yes po. So, doon lumalim yung pagsali ko ng pageantry because I'm voicing out for them because my advocacy is about mental health, stigma reduction. So, ang actions ko po doon is creating safe space for them. I'm visiting them. Talaga? Yes po. And giving them Wow. I'm being an active listener for them. At least they don't feel alone. May work ka doon? Actually po, Wow. I'm a visit visa there because my mom, she works there since 2011. She's a nurse. 2011. Yes po. Bali, dinala ka niya doon? Yes po. Nag-follow po ako 2016. 2016. Yes po. And then dito, anong age mo na? Hindi ko lang mabibilang nung nandito. 25. Hindi. Here. 25 na Nung siya. 2016. So, 16 po. 16 years old ka. Yes po. Dinala ka, 16 years ka lumipad pa Saudi Yes Arabia. po, agree. Kumusta yung adjustment? At Pagdating mo first. doon. Kasi 16 years old, so bali parang kagagraduate mo na ng high school. Yes, tama ba? tama po. Oo. So, dito ka where, dito sa Pangasinan? Hindi po. Okay. Nag-aral po ako sa General Santos City as a Sarangani. Sarangani ka pala. Yes Sorry po. Natak sa akin yung Pangasinan ang makeup artist mo. Yes po. Oo. Pero nag-aral din ako graduate po ako ng high school sa Arellano University, Mabini. Okay. And first year, grade 11 ako sa Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros. And after that, since nag-move na po ako sa Saudi, so nag-online class na lang po ako. So, hindi ka naka-experience ng schooling doon sa school? Hindi po. Hindi. So, online lang talaga? Online. Kasi ako po And yung then, first batch ng pandemic. na nag-graduate Yes, online, tama? Opo. So, pero anong natapos mong course? BSBA po, major in marketing. Okay. Opo. Online lang. Online lang Very good. din. Opo. Online na international school or actually, dito sa AMA po. Philippines? OADs. AMA. Okay. Oo, tama. Kaibigan ko kasi ng AMA. Okay. So, yun na nga, pagdating mo doon, 16 years old ka, anong ginagawa mo lang? It was a very hard adjustment to Gorgie kasi wala akong friends and friends, I'm not allowed to go out alone kasi since you're a girl, a woman, kailangan may companion ka palagi. Tama. But then there was this one concert. It's an organization, LK Productions. And there was my manager, he was the voice coach of Clarice de Guzman before. Okay. And he just asked me, do you sing? Do you model? And I'm confident enough. I was like, yes. And then in-invite niya ako sa concert and nagtuloy-tuloy na po yung exposure ko until I reach here. Nag-perform ka? Yes po. So you're a singer also, kumakanta ka? I sing, but I can sing, but I'm not a singer. Yes po. Okay. Oo. Pero kumakanta ka kaya. So bali, if ever may talent portion, singing ang talent mo? Singing, yes po. Pero right now, pinapursue ko po na talent is DJ because I'm a DJ now. Okay. Yes, opo. DJ ka sa Saudi? Yes po. I play in private parties in Saudi and in Bahrain. Also, the last place I played was in Liverpool. Okay. United Kingdom. Sa Opo. UK. So, nakaikot ka rin naman. Yes. Although madali magpunta ng UK from there, from Opo, Bahrain. mabilis lang. Madali lang siya. So, mas gusto mo na yung buhay doon compare dito? Ayaw mo nang bumalik dito? Or any plans? I mean, I love the Philippines. It's my home. Pero yes po, Saudi is my second home now since also my mom is there. And the living, it's the whole family ba doon na? My mother lang po. Kasi half of my family, they're in America already. Okay. So, how about your dad? my dad passed away 2 years okay. ago. Sorry. Yes po, it's okay. So, bali yung mom mo na lang. And Yes then, po. solo na lang siya. Hindi na siya
Mary or what? Hindi na. Hindi And na. I'm telling her to date. Just kidding. Correct. Oo, syempre. Oo. Opo. Pwede pa naman talaga. Nicole? Yes, Tito Did Louie. you get to work? Did you get to work at all in Saudi Arabia? Actually, After your Aside from DJing, di I'm ba? from DJ. Yeah, I do also freelancing for supply chains po. I'm a vendor for some private companies. We supply equipments. Yes po. So parang sales, ano ka Yes, doon? sales din po. Opo. Oo. So for now, nakafocus yung sarili mo sa mga beauty pageants. At ang tanong ko sa'yo ngayon ay, paano nabago ang buhay mo nung pinasok mo ang pageantry? Oh, it would go back again to my advocacy, Tito Louie. Like, binago niya yung life ko dahil I love public speaking. And then before... True. Yes, I love public speaking. You talk very well. You talk very well. Thank you so much. And I do write poetries. I like to make stories. But then I was like, why don't I make it a reality? Why don't I write the story of the people? Especially the distress OFWs, the sad ones. And I can turn it into an inspiration, like a storm and then a rainbow after a storm. Yeah, something like that po, Tito Louie. Okay. Yes. So may That's mga very good. nasulat ka na ng mga Yes stories. po, Oo. yes po. And you can write articles or mga essays, ganyan? Or, Yes po, somehow. O ipakilala kita sa kay Natalie Tomada, ha? Yung po. editor ng Philippine Star. Oh, I you can see. you can feature ng mga ano doon. You can Oh, write that about would yung be mga story, yung nice. plight ng mga OFW, yung mga lalo na yung mga sumasali sa mga beauty competitions. Kakaiba yun eh. So you can write about it. Pwede yun ma-publish Sure, sa Tito. Philippine Star para lang ano ka rin. I-try mo yun, i-push Sure, mo yun. Tito Louie, that would be nice. Oo. Ang daming comment. Tito Guri, basahin mo. Ay, hindi ko ang pa nga comments nabuksan. ngayon sa live. Oo. Guys, sabi ni OG Narvaez Rodriguez. Ay, OG. Sa Andiyan pala si screen OG. sabi niya. Oo. Janela Salvador at Jada Avanzado. Sa screen. Oo. Ako naman ang tingin ko yung mga Prats dati, si Mia Prats. Yun yung tingin ko. Yung sister ba ni Camille Prats? Si Mia, tama, sister niya. Yun, mga Prats dati, parang ganon. Oo, yun yung kanilang ano. Oo, Tita Becky Villanueva at the Zoo, sabi niya, maganda si Miss Nicole habang pinagmamasdan mo, lalong gumaganda. Totoo naman. Thank you. At maganda naman talaga yung kung ano ka, kung brainy ka, kung may, diba? Nakakadagdag talaga yun. Oo. Di ba? Ever since ba nung bata ka, mahilig ka talaga sa mga ganyan, sa mga beauty competitions? Beauty competition. Gusto mo, isa ba sa dreams mo talaga is to be a beauty queen? I mean, yes po. Because before, when I was younger, I'm a swimmer po kasi. Okay. So, yung skin ko nagtuturn into violet talaga siya. Sa kalalangoy. Sa kakalamoy. So, they often like bully me as, I mean, I love my color. Negra, like that. Talaga? And there are some people then na nagsasabi, oh, she can be Miss Universe, something like that. I didn't take it seriously, not until today na I'm really part of Miss Universe na. Opo. So, yes, sumali din po ako. The last time I joined in the Philippines, I was like 9 years old. But you know what, Nicole? Yes. It's different here. Yeah. Iba na yung labanan dito. I agree. Oo, doon sa Saudi Arabia parang pwede pa na. Pero Yes dito po. iba na talaga, iba na rin yung standard ng Agree. mga kababayan natin dito. So ano yung mga pinaghahandaan mo? Ano yung mga preparations mo dito sa pag-join mo dito ngayon? Okay, so first, paglapag ko ng Philippines, ang inisip ko lang is I'm gonna enjoy this journey because just by being here, I'm already a winner. Like it's every child's dream. Yung preparation ko po now is it's overwhelming me kasi it's not a joke, like it's really the national pageant. Pero I'm so kalma lang naman because I'm supported by the organization, my friends, my glam team. They're very, very like supporting me and I trust them. But
you will represent Sarangani. Sarangani, diba? yes po. So, any plans of talking to former Senator Manny Pacquiao? Diba? Si Sarangani ang nadala niya. Diba mas maganda talaga kung may kung ma-meet mo si Manny, courtesy with Manny Pacquiao or Jinky man lang. I would love that. I will fly tomorrow to Sarangani, Jensan po, and I'm gonna meet the local government for courtesy for representing Sarangani. So maybe I will meet him on February 14 because it will be the festival of our municipality, Timpuyog Festival. So all of the government from Sarangani will be there, and I've heard also Sir Manny Pacman will be there as well. Oo, para mabuting lapitan mo siya talaga para baka nakikinig sa atin si Bernard Cloma at I'm sure si Bernard Cloma nandun din yan sa Sarangani sa Feb 14. Kung wala sa America, wala sa abroad na malapit yan kay Manny Pacquiao na sana mapakilala ka. Oo. Nicole? Yes, Tito. Nicole, did you happen to see yung mga ibang contestants ng Binibini Pilipinas already? Miss Universe Philippines. Miss Universe. I'm sorry. Have you seen the other contestants for Miss Universe? I mean, yes, I've seen them. I'm enrolled to Aces and Queens. So, may mga classmates din po ako dun sa MUPH. Yes po. Okay. Why Aces and Queens? Ayaw mo kay kagandahang Flores? I mean, they're all perfect. Opo. Pero kasi this was referred by my manager. So, and Aces and Queens. Very good. Yes po. Okay. Sa tinatanong ni OG Narvaez Rodriguez, sino raw ang favorite Miss Universe na Pinay? Pia or Catriona? I love them both. Pero, hirap ng tanong na yon. They're both beautiful. Pero kasi I like Catriona and I love Pia. Pero, if Catriona or Pia, I think both of them. Both of them. Opo. Hirap sagutin. Safe. Nagpapaka-safe siya. Ayan, natanong na siya, OG, at tita pala ni Camille Prats, si Mia Prats. Parang mga ganon mga Prats, ang beauty ni Nicole. Anong sabi ni Florby Fernandez, anong pwede mo bigay na tips, Nicole, para makasali sa mga ganyang beauty competitions? The first thing I would say is that just be yourself, present yourself well, and before joining there, always be reminded of your purpose. Why are you joining this pageant? So, mas magaan kasi, Tito Gorgie, pag nanggagaling sa puso mo yung dahilan kung bakit ka sumasali ng pageant. Not just to be beautiful on stage, but truly to be beautiful with the heart, to speak out with your advocacies. Yes po. Kaya Nicole ng Q&A. Correct, oo. Believe ako sa batang to. Ano mo na lang. Do you ever get nervous? Nicole, do you ever get nervous? They often ask me this, pero I would say hindi naman po. Wala po. I'm shy to say that na hindi talaga ako kinakabahan when people are asking because I feel like if they're asking me a question, I just have to answer it. I just have... Kaya dapat talaga, Nicole, karirin mo na makapasok answer the truth. Karirin dapat ni Nicole makapasok sa top 5 or top 6. Thank you, Tito Gorgie. Kasi doon napapasok din. Pagpasok mo na doon na labanan na yun. Utak na yung labanan doon, di ba? Sa Q&A na talaga yun. Oo. How tall is Nicole? Nicole, how tall are you? I'm a 5'8", 5'8" po. Diyos ko. Matangkad ka for Pinay. Matangkad nga na Dapat mga ganun talaga pag beauty, pag title holder ka. Diba? Yes. Bago dyan ka lang muna, Nicole, babati muna kami sa aming mga nanay, sa aming mga suki ng Showbiz Talk Ganun, mga gorgeous friends of Showbiz Talk Ganun. Simulan na natin sa ating mga nanay, Tito Louie. Of course. Yes. Umpisan natin yung mahal natin na nanay, Mami Sherry Ramirez. Correct. At of course, ang kanyang anak na napakatalino, na maganda, Joyce Ramirez. Na ayaw niya maging beauty queen. Ayaw ni Joyce maging beauty, suplada siya.
Katalino niya, Day. Ha? Oo. Katalino niya. Ayaw niya, Day. Dahil yan. suplada siya, Day. No. Oo. Correct. Oo. At of course, Mami Norma Karinga. Oo. And of course, Linda Asonsa. Nanay Linda Asonsa. Nanay Linda, Hello po. maraming salamat for your support. Oo, yes. And of course, ang ating mga Ilocos-Slovakia supporters, Mami Gran, Araceli Mandac Lasso, Ding, Ray and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Dedron Reyes, Attorney Sadie Corpus, Dexter Pasion, Joel Yap, Erica Angeles, and Tina Atlando Ruiz ng Honolulu, Hawaii. At syempre, si Lynn Figueroa, hello, and Kokoy Buncan. Lynn. At Kuya Joe Hi, Barameda, Coco and hello, Joe Barameda. hello sa inyo dyan. At si Miggy Falier Villa, hello sa inyo, kanina pa siya nakatutok sa atin. Anthony Abrenica, and of course, si Ogie Narvaez Rodriguez na kanina pa rin. Ogie, Hi, saan ka ba Ogie? bukas? Sasama ka ba kay June Lualin bukas? Riza Rodriguez, hello, and Ronnie Cruz, Gina Sembrano, hello sa inyo dyan. Rina Alcantara Mayley sa Texas. Hi, Sana, Rina, sana matuloy yung ating pasyo kasi talagang interesado silang dalhin doon si Chad Borja and si Andrea Sa Canada. Gutierrez. So, pagkatapos siyang napanood dito sa atin, sana matuloy talaga yan. Madali lang naman daw pag-usapan yun pagdating sa TF. Ligaya Angki, hello sa inyo dyan. And Ronnie Cruz dyan sa San Juan City. Florbe Fernandez, hello. Hanggang tuho daw ang snow doon sa Alaska, sabi ni Ligaya Angki. Grabe. Nakakaloka naman yun. Expected na yan. Yes. And Frank Crawford. And Yes, Frank Marilu de Guzman. Crawford. Hello sa inyo dyan. Oo. Joliap. Oo, sabi ni... Belen Ledesma. Oh, oy, poisonous daw ang mistletoe, sabi ni Rina Alcantara May. Is it? Oo. Is it? Poisonous daw siya. Sabi niya, I'm a spring, summer, fall girl. I will never be a winter girl. Ako rin. Ayoko ng winter. Hindi ko type. Pero ayoko rin ng Nako. fall. Ang lungkot-lungkot ng fall. Ilang seasons sa Saudi Arabia? Actually, winter and summer lang po. Winter and summer lang, Yes no? po. Nagsusnow rin doon, di ba? Yung ibang lugar. Some part, yes po, nagsusnow na. Oo, alam ko may nagsusnow. Tapos pag summer talaga, as in summer talaga. Yes, di ba? sobrang Napakainit init. talaga. Oo. Yes po. Naku, parang Arizona. Oo, sa Arizona din, ganun. Opo. Mga desert doon, no, di ba? At ang mga cactus, ang daming cactus sa inyo. Yes po, madami. Yun, parang sa Arizona rin, yung mga cactus ang lalaki. Mas Yes malaki pa sa bahay. Really? Di ba? Oo, yung cactus nila doon. Oo. Leo Havares, hello sa inyo dyan. Jojo Maquindoran Mabalot, hello dyan sa inyo sa UK. Vasey Bunsoy. And Marcelo, sana mapuntahan na namin yung resort mo dyan sa Batangas. Elf Schroeder, hello sa inyo dyan. Unika Iha ko sa San Jose del Monte, Bulacan naman. Marilu de Guzman, hello. Alam mo, Marilu de Guzman, mahilig ka dati mag-countdown sa Christmas, ilang days na lang before Christmas. Simulan mo na ngayon pa lang kung ilang days bago mag-Christmas. Dahil masaya talaga kapag Pasko, di ba? Yes. Glad to see her, sabi ni Elf Schroeder. Glad to see you raw. And ayun na, natanong na Beth natin Gray. yan. Beth Gray also. Yes, Baby Chong, hello. Tambayan Alcobar. So yung mga ano mo dyan, mga taga Alcobar. Yes, Good luck daw, Nicole Cruz. Hi po dyan sa Pinas. Sa Saudi Arabia sila ngayon sa may Alcobar. Ang Alcobar ay mahigpit din ba doon? Ano siya, more on ano? Kasi ang pagkaintindi ko lang talaga, like sa Dubai, di ba? Sa Saudi Arabia, parang ang liwaliwanag, ang dami-daming ilaw. Di ba parang ganon? No? Parang ang gastos nila sa kuryente. Di ba? Oo. So, buong Saudi is mahigpit talaga po still. We're keeping the conservatism nila. Conservative pa rin ng mga tao. Pero yes po, hindi naman masyadong maluwag as long as a private party ito and may permit ito sa government. Yun lang naman. Opo. Kaya importante talaga yung permit ng government. Permit, oo. Kasi tsaka yung at better ano sila sa mga ano mga trans woman, hindi sila. Yes po, hindi pa talaga siya allowed. Oo, grabe. Oo, yun lang talaga. Okay, Tito Louie, sandali lamang. Dyan lang po kayo at magpapaalala lang po tayo sa ating mga misis. Tama. Ready lang yung kay Tita Morley. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bacteria
criteria pa. Yan ang smart dishwashing paste, plato, kaldero, o plastic linis, fantastic. Smart dishwashing paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of smart dishwashing paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Ayan! Si Tita Molly, hindi pa rin nagpaparamdam. Margarita Guevara, hello sa inyo dyan. At sa iba pa ho mga nakatutok sa atin sa Showbiz Talk, ganun. More on beauty competitions ang pinag-usapan natin, Nicole. Sa showbiz, naisip mo rin ba na pwede mo rin pasukin ng pag-aartista? Pag-artista is more on acting, di ba, Tito Gorgie? Oo, of course. So, At sabi mo, you can sing, di ba? You can sing, Pwede naman opo. talaga din. And then, siguro you can dance din. Kasi kapag magaling ka kumanta, dapat ma-okay ka rin sumayaw. Di ba? So I think I would choose like magfo-focus muna ako sa charity and public speaking lang po muna. Hindi muna sa acting and singing. Opo. Something like not Baka only me. hosting. Ay, nag-hosting din po ako. Hosting, magaling siya. Yes po. Di subukan mo ng Machikang newscasting. batang to. Actually, that was like I used to compete for journalism back when I was in elementary school, elementary days ko po. Nakaabot ako ng regional competition for feature writing, Filipino feature writing. Yes po. Nice. Galing. Oo. Nicole, ako, I have to put you on the spot dahil napagaling mong magsalita. Thank you so Was there a time that you regretted joining pageantry at bakit? Oh, I never regret joining the pageant because binigyan niya ako ng deeper meaning. Why am I alive? Like, deeper purpose. As I told you, I love to hear people's stories po. Like, I want to inspire them, especially because myself, I had mental struggles before, but I survived. So, I want people to feel like they are not alone. I am here. So, more on public speaking regarding with my advocacy po talaga. Yes, Nicole, So, ginamit mo na. Ginamit ko po. Ginamit mo na. well, na-mention mo yung mental struggle talaga. When you were in Saudi, nung Half of pag-start mo that, doon, yes 16 po. years old. Yes. So, ano mo na nalagpasan yun? Okay, so I read this book po. Like, isa lang yung part ng page na nagpaalala sa akin. Your mind can be two things only, a friend or an enemy. So which one would you choose? So I chose to be friend with my mind. So that made it more lighter. And of course, yung faith ko kay God. So most of the time, talagang kung confused na ako, I consider Bible as a guidance for life. Kasi lahat ng question mo nasasagot talaga doon, Tito Gorgie. Like kung may question ka, you just have to laliman mo yung faith mo. Kasi mas magaan talaga siya, Tito Gorgie, pag nakarely ka lang ng life mo kay God and you surrender everything to Him. Yes. Malaking bagay. And the winner is... malaking bagay talaga pag prayer. Ay, ang batang to, ha? Pero, Machika. so, kumusta yung mga kabataan You make dun sense. kumusta yung mga kabataan sa Saudi na may mga pinagdadaanan sa kanilang mental health? Actually, Paano yun? yes ano ang po. ginagawa sa kanila? May mga ganun din bang may mga group din ba doon na nag-a-assist or nag-help sa kanila? Actually, yes po. Mostly ng mga bata naman doon, since hindi nga sila nakakalabas, kasi school home lang sila. So it was very hard for them. This is the next step I'm gonna do. Because the last time I was there, that was last week, I was a judge for a JS Prom. And there was let me tell you a short story, Tito Gorgie. Sure. I went to the bathroom and there was this high school girl. She came up to me and she was Pinay. Filipino, International Filipino School po yun. And she was like, how does it feels like to be a Miss Universe? So yung
question na yon is very simple. Pero ang lalim ng ano sa akin, like this child looking at me at this level na parang an inspiration. So parang I was kind of teary. But then I told her, you can be anything you want like me. Because I was just naging totoo lang ako sa sarili ko. You just have to be you. You just have to express yourself. So, ito po yung next step na gagawin ko sa Saudi. So, I've spoken with one of the teachers and nag-suggest nga siya ng proposal sa akin na we should do this like a project for these kids na we can open up for them, like creating a safe space for them. So, yeah. I'm so excited for that. Oo, no? Opo. So, finally, Nicole, yes, Tito Louie, bago ka maganda ng final question mo kay Nicole, ano? Yes. May itanong, sige, ikaw muna, Tito Louie, para Okay ano ko lang. Gusto ko lang malaman, kasi ang dami-dami taong nag-strive to become a beauty contestant. Do you have any painful experience during the pageantry? It would be unfair to answer this way, pero Tito Louie, it was very light. Ang smooth for me to get here. Like talagang binigay lang na binigay. So I was like, God, why was it so easy? So then I dig in again na kasi maybe He want me to speak out. He want me to be here kasi may purpose talaga, and that's my advocacy. Opo. Kasi ang dami-daming na sa news na sinasabing, nako, my roommate stabbed me. Nako, kinuha ng ganitong gamit ko. Nako, sinisira-siraan ako. Ang dami-daming ganun sa loob ng pageantry. Did you ever experience that at all? Sa Saudi po kasi, sa individual lang kami. So, kanya-kanyang uwi ng bahay. So, wala talagang camp or ganun po. So, wala naman po. We all love each other. Kaya parang entertainment lang talaga siya for OFWs. Tama. Yes. Kinapusan naman tayo sa oras, Tito Louie. Pero finally, ito lang gusto ko lang talong hingin sa'yo na mensahe, of course, Nicole, lalo na sa mga kabataan. Ikaw you're lucky na hindi ka masyado nahirapan, though dumaan ka rin sa mga mental struggle, di ba? Pero anong pwede mo lang advice sa ating mga kabataan na dumadaan sa ganon? May mga dreams sila pero hindi ganun kadali para ma-achieve, ma-reach yung mga dreams na yon. Ano ang pwede mo lang i-advise sa kanila? Okay. Actually, my advocacy is about mental health, focusing on stigma reduction. So, mostly po Tito Gorgie, hindi kasi na-validate yung feelings kasi nahihiya sila mag-open up. Totoo. Kasi baka sabihin nila, oh, you're so sensitive naman. But then, gusto ko sabihin muna sa mga tao na we should normalize this because we are all human beings. We have emotions and we don't need to validate other people's we don't need validation. So ang ma-advise ko lang sa kanila is just be yourself. Always look at yourself in an eagle's eyes perspective. We are just humans. We are tiny humans living in this earth. So just live life every day. Appreciate everything. Of course, also lumapit tayo kay God because God can answer everything if we just have to strengthen our faith with Him. Yun lang po. Totoo naman yun. Totoo naman yun talaga. Papalakpakan ko siya. Yes. Dahil totoo naman dun, prayers talaga ang isang pinakaano sa lahat. Kaya, Tito Louie, tapusin natin ang ating chikahan ngayong gabi ng isang panalangin po. Sabayan niyo po kami sa aming pinapanalangin gabi-gabi. Itong panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas. Sa saliw ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga. Pero bago yan, Larry Garcia, hello. And Eugenio Hermino, hello sa inyo dyan. Vincent Gonzalez, hello sa inyo dyan. Hindi ko nabasa ang message mo for Nicole, nawala. Sorry. Ayan, beauty, body, and brain ang labanan sa Miss Universe. Maganda si Miss Sarangani, sabi mo. Vincent Gonzalez. Ito po ang aming panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit na pagtatanggap at pagpapatawad.
Protektahan niyo po ang aming bansa sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakabawasak na impluensya. At ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ang maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk on Earth. Thank you very much, Nicole Cruz. Thank you po. Maraming Good luck salamat, sa Tito iyong- Louie. Thank Nice you, to meet you Nicole. po. Good luck to you, beautiful lady. Thank you. Yes. Ito po si Gorgie Rula Ako po si Louie Alejandro. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Good night po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat